Alam po niyo mga kaibigan, napakalaki na po ng epekto sa ekonomiya, tourism dito sa ating bansa nitong nakakahiyang balita na graft in corruption sa ating bansa. Pero nandiyan na po, nangyari na yan. Ang kailangan talaga ay imbestigahan at kasuhan, kumpiskahin ang lahat ng iligal nilang kayamanan. At nandun na tayo. Ang aking pong punto rito, sana po ay mas bilisan. Hanggat maaari kung kaya, kung hindi man lahat, malaking porsyento ng malalaking personalidad sa politika, business, at mga government official na involved dito, dapat ay makasuhan at makulong bago matapos ang taong ito. Para naman po mga kaibigan, pagdating ng 2026, malapit na po yan. Makamove on na tayo. Mapag-usapan naman ang mga positibo development dito sa ating bansa. Kasi ngayon issue ng korupsyon, sobrang politika na mula from day one, pagpasok ng Marcos administration ng 2022, sinira nila hanggang ngayon. So, tayo talagang mga Pilipino ang may damage dito. Tayo ang biktima rito. Alam ba ninyo na sa international community, sa broadcast, news nila, sa print, ang mga magazine, at ang pinakamatinding epekto sa social media, tayo ay pinag-uusapan, hindi tayo nawawala sa usapin tungkol sa korupsyon. So nakakahiya. Sa ibang bansa, pag mayroong pumutok na korupsyon, napakadaling mawala. Kaagad-agad arestuhan, kaagad-agad pagpapakulong, tapos nasa korte ng kaso, tahimik na, move on at ibang business na ang pinagkakabalahan ng gobyerno para sa development nila. Dapat ganun. Tayo, lahat na lang, from Office of the President hanggang sa pribadong sektor, ang pinag-uusapan ni korupsyon. Ginawa ng negosyo ng mga anti-Marcos or mga kasapakat dito sa racket na ito ng paghuhugas kamay, paglilinis ng kailang sarili kahit na malinaw pa sa sikat ng araw na involved sila. So lalong kaya palaki ng palaki. Kaya ang ating pong hamon at sana'y pakinggan, hindi naman tayo nagmamagaling. Malasakit lang ito sa ating bayan kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, masyado na pong malaki ang damage sa pangkalahatang imahe at ekonomiya ng bansa ang isyong ito. So, pakabilis lang ng ating mga kinaukulan para matapos na ito. Kasi pag nasa korte na po ang kaso, tahimik na yan Dahil hindi na tayo pwedeng makailang pag nasa sandigang bayan na yan. Pag nagkakaroon na ng trial, may mga trial na, hearing na, sandigang bayan ng lahat ng akusado, tahimik na po yan. So, makakapokus na ulit tayo mula sa Office of the President hanggang sa pribadong sektor ng ating mga dapat gawin para sa ating bansa. Dahan-dahan tayo makarecover sa masamang epekto ng korupsyong ito na napakaliit na porsyento sa ating mga mamamayan nasa gobyerno at pribadong sektor ang sumabit na siya namang nakasira sa pangkalahatan. Yan po yun Isipin mo kung 1,000 to 1,200 ang involved sa korupsyon. Napakaliit na porsyento Pero ang sinira nila, 110, 115 million na Pilipino. Buong gobyerno. So, kung maipakulong ang 1,000 mga may kinalaman, ako naniniwala maglalaylo ang issue at makakamove on tayo pare-parehas. Ang kalaban natin, oras, panahon. Yung kalamidad, laging nandyan. Ano mang kalamidad sa ating bansa, threat sa ating kabuhayan at buhay ng mga Pilipino. Earthquake, typhoon, volcano eruption, kahirapan at iba pa, laging nandyan Isa na pagpasok ng bagong taon, halos isang buwang mahigit na lang, iba na ang pag-usapan, development. Di ba mas maganda yun? Yung mga sanggano ang kaisipan at mga baliktad ang kaisipan, kukontrahin na naman ang aking sinasabi. Baka sasabihin, nakikialam tayo. Hindi ito pakikialam. Pagmamalasakit ito kung naintindihan mo. Kung hindi, tumabi-tabi ka, baka makahawa ka. Diretsahan tayo. Ala akong pakialam kung magalit kayo. Ito ay para sa mga Pilipinong bukas ang kaisipan, may malasakit, matalino, at nagmamahal sa bansa. Yung mga sarado ang kaisipan,
Dahil iisa ang gusto nyo, tumabi-tabi kayo. Kayo yung salot, kayo yung pahamak, kayo yung sumisira sa magandang imahe ng bansang ito at ng mga Pilipino. Sa totoo lang. Okay? So, ngayon naman, identify na eh. Okay, sinasabi ng ombudsman, 10% ng mga congressman posibleng sabit. O di lahat yan eh. Imbestigahan, kasuhan, ipakulong. Kahit sino pa sila. Kung sa DPWS, 50% ay sabit sa kalokohan, tanggalin, kasuhan, ipakulong. Kung mga kontraktor ay 1,000 kontraktor sabit, kasuhan, ipakulong. Di ba? Tanggalin ang mga lisensya para hindi na makagalaw. Ganoon lang po. At tuloy-tuloy naman yung pagkumpiska ng Anti-Money Laundering Council sa mga asset ng mga sangkot. Maliit ito yung 12 million at 12 billion. Although billion na yan, pero maliit pa yun. 1.7 billion or trillion, I'm sorry. 1.7 trillion ang pinag-uusapang nawala dahil sa korupsyon. Kaya napakaliit itong 12 billion na nare-recover o nahuhold pa lang. Barya pa lang yun. Kaya dapat tuloy-tuloy lang at yun naman ang ginagawa ng Anti-Money Laundering Council dahil sila po ang merong kapabilidad at kontrol sa mga bangko para ma-identify ang mga bank account at iba pang asset ng mga sangkot dito. Kung ano yung ginawa kay Saldico, yung bilyon-bilyong halaga ng kanyang air asset, private jet, chopper at iba pa, hinold na, ayan. Dapat yung mga bahay, malalaking mga property ng lahat ng sabit dito, kahit na congressman, kahit senador, i-hold. Pag napatunayan, kumpiskahin para maibalik po, kung hindi man 100%, ay yung malaking bahagi ng 1.7 trillion ninakaw sa ating mga Pilipino. So, sang-ayon ba kayo? Ano po ang inyong masasabi? Bilisan, sana matapos sa lalong madaling panahon para pagpasok ng bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Dahan-dahan tayo makarecover kaysa sa ngayon, mula nang pumutok itong anuman lang ito, mula nung July na ini-expose ng Pangulo sa State of the Nation Address, tayo ay naging bahagi na ng bad news or masamang balita sa international community. Kaya talaga pong apektado, expected natin yan, apektado on tourism at business. Eh, sino namang mamumuhunan sa atin kung alam nilang talamak ang korupsyon? Sino ba namang magtuturista, magpupunta sa ating bansa para magbakasyon kung mai-stress sila dahil puro korupsyon ang nababasa at naririnig? Wala talaga. Malaki. Pero kasalanan ito ng mga abusado, government official at pribadong sektor. Kaya wala talaga silang karapatan na kung ano-ano mga palusot, hugas kamay. Hindi. Dapat silang makulong, bawian ng mga ninakaw nila na pag-aari naman lahat ng Pilipino. Kasama ang mga Pilipinong nasa abroad na may-ari ng asset ng pamahalaan, pera ng mamamayan. Kinurakot nila. Please like and share ng ating video.